Tito Dencio Love Stories presents Mistakenly Stop the Wedding of Mafia Boss. Written by Miss Prodite. Sinasabi ko na nga bang gago yung ex-boyfriend mo eh! Galit ni Singhal ni Kalina kay Roxanne. Buntis ang kanyang kapatid at ang ama ay ang ex-boyfriend nitong si Ethan. Pero hindi nito inako ang responsibilidad sa kapatid niya dahil magpapakasal ito sa ibang babae. Pagkatapos kasi nitong malamang buntis ang kapatid niyang si Roxanne ay nakipaghiwalay ito. Halos mag-iisang buwan pa lang nahiwalay ang dalawa at isang buwan nang buntis ang kapatid niya. Hindi sinabi ng kapatid niyang buntis ito sa takot na baka palayasin siya. Ngayon na lang nila nalaman nang mahalata nila ang maliit na umbok sa tiyan nito. Saan mo ba ginagamit yung utak mo, Roxanne? Galit na tura ng kanilang ina. Problemado itong napahilamos sa mukha kalaunan. Nakatungo namang umiiyak ang kapatid at tinanggap ang galit ng kanilang ina. Ma, patawarin niyo po ako. Nagkamali lang po ako. Humahagulhol nitong hingi ng tawad. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandyan na yan! May bahid ng galit sa boses nitong sabi habang nakaturo sa tiyan ng kapatid. Wag lang talaga magpapakita sa akin yung lalaking yan ha. At baka ano pang magawa ko? Pagkatapos kanyang pagsawaan at taniman niyang tiyan mo, iiwang ka lang basta? Itatapo na parang basura. Halos maputol ang ugat sa leeg ng kanilang ina sa taas ng boses. At ikaw naman! Sabay turo sa kanyang kapatid. Nagpadala ka naman kaagad sa lalaking yun. Hindi mo na inisip ang kahahantungan ng lahat. Basta nun lang niya ginawa ang bagay na yun. Nasaan ba ang utak mo ha? Consistent honor student ka pa naman. Naturingan kang matalino pero bobo ka naman sa pag-ibig. Singhal ng kanilang ina. Walang nagawa ang kanyang kapatid kundi tanggapin ang masasakit na salita ng kanilang ina. Mariing kumuyom ang kamao ni Kalina sa galit. Kumukulo yung dugo niya sa inis. Gusto niyang gantihan ng lalaking yun sa ginawa sa kapatid niya. Simula sa araw na to hihinto ka na sa pag-aaral mo at dito ka na lang sa bahay. Huwag ka na mag-aral dahil wala ka rin namang silbi. Puno ng pinalidad ang tono ng kanilang ina. Galit itong pumasok sa kwarto at pabagsak na sinara ang pinto. Mabilis niyang nilapitan ang kapatid at inalo. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin eh. Sinabi ko naman sa'yong hiwalayan mo yung lalaking yun dahil wala yung magandang maidudulot sa'yo. Paninisi niya. Hindi sumagot ang kanyang kapatid at yumakap lamang sa kanya at umiyak sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang likad nito at pinatahan. Tahan na, bawal kang ma-stress. Hayaan mo at igaganti kita sa lalaking yun. Pangako niya. Lumayo ito ng konti sa kanya at hinarap siya. Nakita niya ang basang mukha nito dahil sa mga luha. Ate, natatakot ako. Natatakot ako malaman ni Papa. Ano na lang sasabihin niya sa akin? Puno ng takot nitong sabi habang umiiyak. Naawa niyang tiningnan ng kapatid. Pinahiran niya ang mga luha nito gamit ang likod ng kanyang palad. Shh! Hindi ka naman sasaktan ni Papa. Papagalitan, oo. Pero tanggapin mo na lang ang galit niya. Natural lang naman sa kanila ni Mama na magalit. Hindi naman kasi maganda ang ginawa mo. Mahinahon niyang sabi. Kasalanan kong lahat, ate. Ang tanga-tanga ko. Naniwala ako sa sinabi niyang pananagutan niya ako kapag may mabuo. Bakit ko ba nakalimutang hindi pa nakaka-move on si Ethan sa ex niya? Umiiyak nitong paninisi sa sarili. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Tapos na. Nangyayari na to. Tanggapin na lang natin ang lahat. Ang isipin mo na lang ay kung paano magiging mabuting ina sa magiging anak mo. At isa pa, nandito naman ako. Kami. Hindi ka namin pababayaan. Sabi niya at hinalikan ng sintido nito. Hindi nga sila nagkamali.
Dahil kinagabihan pagka-uwi ng kanilang ama ay grabe ang galit nito nang malamang buntis ang kapatid niya. Galit nitong pinagalitan ng kapatid at gaya kanina ng pagalitan nito ng kanilang ina ay tanging iyak lamang ang nagawa nito. Huwag lang sana magpapakita sa akin ng lalaking yun. Baka mapatay ko pa siya. Puno ng galit itong sabi. Kuyom ang kamao at tigtingang panga. Salubong ang kilay at puno ng galit ang mga mata. Gaya ng sabi ng kanilang ina ay huminto sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Hindi rin nila maiwasang marinig ang panghusga sa kanila ng mga kapitbahay. Kumusta na pala ang kapatid mo, Kalina? Tanong ni Aling Vicky isang araw nang bumili siya ng noodles sa tindahan nito. Maayos naman po ang kapatid ko. Sagot niya. Naku, mga kabataan nga talaga oh. Ang pupusok. Hindi niyo na inisip ang sakripisyo na ginawa ng mga magulang niyo sa inyo. Bata-bata pa pero nagpapabuntis na. Walang prenong saad nito. Nagsalubong ang kanyang kilay sa inis. Huwag po kayo mag-alala, Aling Vicky. Hindi naman po kami hihingi ng tulong sa inyo. Hindi po namin kayo pag-aambagin. Sarkastiko niyang sabi na ikinatahimik nito. Kung makapangaral kayo, para naman pong hindi gawain ng anak nyo. 14 anyos pa po nang mabuntis ang anak nyo. Samantalang 19 naman po yun sa kapatid ko. Kahit papaano ay nasa tamang edad na siya na mabuntis siya. Eh yung anak nyo po? Balik niyang tanong. Hindi ito nakasagot. Mabilis niyang binayaran ng biniling noodles at agad na nagmarcha paalis. Salubong ang kilay niya sa inis habang binabaybay ang daan pabalik sa kanilang bahay. Rinig niya ang bulong-bulungan sa kanyang pagdaan. Naku, baka yan na ang susunod na babuntis. Rinig niyang sabi nang mapadaan siya sa isang tindahan. Huminto siya at nilingon ang nagtitipong tsismosa nilang kapitbahay. Natigil ang kanilang bulong-bulungan at sabay na nag-iwas ng tingin. Tinaasan niya ng kilay ang mga ito. Huwag po kayo mag-alala. Kapag po nabuntis ako, invited kayo sa binyag ng anak ko. Saad niya at inirapan ng mga ito bago umalis. Padabog niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay. Nakita niya ang gulat ng kanyang ina. Wala na talagang magandang masabi ang mga kapitbahay natin. Akala naman nila, ang perfect nila. Hindi muna nila tingnan ang mga sarili sa salamin bago manglait ng kapwa. Bumaho na lang yung mga hininga nila kakakuda. Salubong ang kilay niyang sabi. Rinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Ay, parang di ka naman nasanay sa mga kapitbahay natin. Sa susunod kasi, huwag kayong magpadalos-dalos sa desisyon niyo sa buhay para hindi kayo maging pulutan ng usapan. Sagot ng kanyang ina. Tumawa siya ng pagak. Kahit naman maganda ang gawin mo sa tao eh, kung tsismosa pa rin talaga ang kaharap mo, hahanapan ka pa rin nila ng mali. May bahid na ng inis niyang sabi. Umiling ang kanyang ina at hindi na sumagot. Kinabukasan, ang balitang ikakasal na ang ex-boyfriend ng kanyang kapatid ang nagpagulat sa kanila. Bumalik ang galit niya na makitang umiyak na naman ang kanyang kapatid. Nagmamadali siyang nagbihis at umalis nang walang sabi. Sumakay siya sa taxi at nagpahatid sa simbahan kung saan gaganapin ang pag-iisang dibdib ng kasalukuyang kasintahan nito. Gusto niyang makaganti sa pananakit nito sa kanyang kapatid, kaya guguluhin niya ang kasal. Ayaw niyang sumaya ang mga ito habang ang kapatid niya ay nalulugmok sa kalungkutan. Hindi sila pwedeng magsaya, lalo na ang gagong lalaking yun. Nang makarating sa simbahan ay agad siyang nagmamadaling tumakbo pagkatapos niyang magbayad. Nakasara ang pinto ng simbahan, kaya malakas niya itong tinulak dahilan kung bakit gumawa ito ng malakas na ingay. Lumingon lahat ng mga bisita sa kanya. Itigil ang kasal! Malakas niyang sigaw. Rinig niya ang bulong-bulungan ng lahat, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay mapahinto ang kasalan. Salubong ang kilay na dumapo ang kanyang paningin sa dulo ng altar. Nangunot ang kanyang noo nang hindi makita si Ethan. Ibang lalaki ang kanyang nakita. Salubong ang kilay at masama ang timpla ng mukha nito. Nanlamig ang kanyang katawan nang mapagtantong iba pala ang kinakasal. Nawala ang kanyang galit at namutla sa hiya. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan. Parang nanigas ang kanyang dila at hindi makapagsalita.
Nakita niya ang mabilis na pagtayo ng bride mula sa pagkakaupo. Napalingon ang lahat dito nang magsimula itong tumakbo palapit sa kanya. Jacintia! Dumagungdong ang malimig, ngunit baritonong tinig sa loob ng simbahan na ikinaigtad nito. Huminto ang bride sa kanyang harapan at binigay sa kanya ang bulaklak. Wala sa loob niya itong tinanggap habang nakatitig sa maganda nitong muka. Puno ng luha ang mga mata nito. Maliit itong ngumiti. Salamat. Huling saan nito bago tumakbo palabas. Naiwan siya sa kanyang kinatatayuan na wala sa sarili. Napakurap-kurap siyang napatitig sa bulaklak sa kanyang kamay. Fuck! Find her and bring her to me! Malakas na sigaw ang nagpabalik sa kanya sa ulirat. You! Nanlilisik ang mata nitong tinuro siya. Malalaki ang ginawa nitong hakbang palapit sa kanya. Agad siyang napaatras sa takot na makita ang madilim nitong mga mata. Mabilis nitong hinablot ang kanyang braso nang akma siyang hahakbang paatras. Halos mapalundag siya nang bigla siyang makaramdam ng kuryente. Napatigil rin ang lalaki na animoy naramdaman rin nito ang kuryenteng dumaloy. Ngunit bumalik rin ang galit nito kalaunan. What the fuck did you do, ha? Why did you stop the wedding? Galit at marahas nitong tanong sa kanya. Sunod-sunod siyang napalunok sa takot. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kinakabahan niyang hingi ng tawad. Pinanlisikan siya nito ng mata. Anong hindi sinasadya? Sinadya mo! Malutong itong napamura. Hindi ko talaga sinasadya. Akala ko kasi ex-boyfriend ng kapatid ko ang kinasal dito. Paliwanag niya, ngunit parang bingi yata ang lalaki at hindi siya nito pinakinggan. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso na ikinangiwi niya. Do you think I'm a fool? Maybe you're a slut na isa sa mga nag-aabol sa akin. Or worst, you're a spy. Paratang nito. Mabilis siyang umiling. Ano? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Bitawan mo nga ako. Nasasaktan na ako. Saad niya at pilit na kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Mabilis na umiling ang lalaki. No! Now, dahil sinira mo ang kasal ko at tinakbuhan ako ng bride ko, ikaw ang ipapalit ko. Walang emosyon itong sabi. Nanlaki ang kanyang mata at umawang ang kanyang bibig. Mabilis ang kanyang pag-iling. Hindi ko naman sinadyang sirain ang kasal mo. Kahit mamatay man ako ngayon din. Nag-hysterical niyang saad. Tumaas ang sulok ng labi ng binata. Mamamatay ka talaga kung hindi ka magpapakasal sa akin. Nanindig ang kanyang balahibo sa banda nito. Mangyak-ngyak niyang tiningnan sa mata ang lalaki. Parang awa mo na. Pakawalan mo ko. Nakikiusap niyang sabi at pilit na tinatanggal ang pagkakahawak nito sa kanya. Nang matanggal ay mabilis siyang tumalikod at tinakbo ang pinto. Ngunit agad siyang napahinto nang makita ang dalawang lalaking may malaking katawan na humarang sa kanya. Nakikiusap niyang tiningnan ng dalawa. Kuya, pataanin niyo na ako, please. Nanginginig ang boses niyang sabi. Hindi nagsalita ang dalawang lalaki na para bang hindi siya narinig. Kenscape, hindi ka makakaalis dito kung hindi mo ako pakakasalan. Mabilis na nangilid ang kanyang luha at nilingon ng mga tao. Tulong! Tulungan niyo ako, please! Sigaw niya at iniisa-isang tiningnan ng mga tao. Ngunit umiwas lang ang mga ito ng tingin. Agad siyang nanlumo nang hindi man lang siya pinakinggan ng mga ito. Bumalik ang tingin niya sa kanyang kaharap. Malaki ang ngisi nito sa labi, ngunit madilim ang mga mata. Animoy hindi natutuwa sa kanyang ginawa. Now, shall we? Seryoso nitong aya at nilahad ang kamay. Tinignan niya ito ng matagal. Kalaunan ay binalik ang tingin sa lalaki. Igting ang panga nito at salubong ang kilay. Kung hindi mo tatanggapin ang kamay ko, kakalad ka rin kita patungo sa altar. Madilim ang mukhang banta nito sa kanya. Mabilis niyang inabot ang kamay nito. Agad nitong pinagsiklop ang kanilang daliri at nagsimulang maglakad. Nang makarating sa harapan ng pari, ay agad ding sinimula ng seremonya. Nakita niya ang pag-aalinlangan nito.
Ngunit wala itong nagawa ng pagbantaan nito ng lalaki. Nandito tayo para saksiyan ang pag-iisang dibdib, Nina. Huminto ang pari at tumingin sa kanya. Mahina siyang tumikim at alinlangang sumagot. Mariing pinisil ng lalaki ang kanyang kamay kaya wala siyang nagawa kundi ibigay ang pangalan niya. Kalina Cruz. Nauutal niyang sagot. Tumango ang pari at nagpatuloy. Sa kasal ni Kalina Cruz at Lorenzo Vicenzo. Hindi na nasundan pa ni Kalina ang mga pangyayari dahil sa pagkawala sa sarili. Nalunod siya sa kanyang iniisip. Hindi niya lubos sa kalaing mangyayari ito. Gusto lang naman niyang ipaghiganti ang ginawang panloloko ng ex-boyfriend ng kapatid niya dito. Pero parang siya pa ang nakarma. You may now kiss the bride. Agad na napakurap-kurap nang marinig ang sinabi ng pari. Lumingon sa kanya ang lalaki na nagngangalang Lorenzo na ikinakaba niya. Seryoso ang mukha nito at walang bahid na kung ano. Dahan-dahan itong sinapo ang kanyang pisngi at muntikan na niyang ipinikit nang maramdaman ang init ng palad nito. Huwag kang umasang halikan kita. Walang emosyong saad nito bago halikan ng gilid ng kanyang labi. Mabilis lang ang ginawa nito, ni halos hindi nga niya naramdaman ang labi nito. Narinig niya ang palakpakan at hiyawa ng mga taong dumalo. Humarap sila sa mga tao. Nagsimulang lumapit sa kanila ang mga taong dumalo at binati silang pareho. Congrats, bud. You're married now. Malawak ang ngising sabi ng isang lalaki sabay tapik sa balikat ni Lorenzo. Shut it, Nicholas. Alam mo namang hindi ko mahal ang babaeng ito. Malamig na sabi ni Lorenzo na ikinatahimik na nagngangalang Nicholas. Kinuhanan muna silang dalawa ng litrato bago sila naglakad palabas ng simbahan. Ngunit agad ring napabalik at napatago na lang nang bigla silang paulanan ng bala. Nanlaki ang mata ni Kalina dahil sa gulat at takot. Mabilis siyang nilagay ni Lorenzo sa likuran nito. Fucking make everyone safe! Malakas na utos ni Lorenzo sa isang tauhan nito. Agad na kumilos ang tauhan at pinatago ang mga bisitang dumalo. Nilingon siya ni Lorenzo. Stay here at huwag kang aalis. Bili ni Lorenzo at lumapit sa mga tauhan at sa lalaking nagngangalang Nicholas. May hinugot ito sa likod. Nagulat siya na makita ang isang baril. Pinanood niya kung paano ito makipagpalitan ng putok. Kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi nang mapagpasyahang tumakas. Lumingalinga siya sa paligid at humanap ng pwede niyang madaanan ng hindi napapansin. Nakita niya ang bukas na pinto sa isang malayong parte ng simbahan. Hula niya pinto ito palabas sa likod ng simbahan. Dahan-dahan siyang umalis sa kanyang pinagtataguan ng hindi napapansin. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto at walang lingong lumabas. Nang makalabas ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Mabilis siyang umalis sa simbahan at nagmamadaling pumara ng jeep. Pawisan siyang sumakay ng jeep at nagtataka pa siyang tiningnan ng mga tao dahil sa paghahabol niya ng hiningang animoy hinahabol siya. Tiningnan niya ng huling beses ang simbahan. Unti-unti na itong nawawala sa kanyang paningin. Agad niyang iniwasan ang tingin at tumingin na lamang sa harap. Mukha siyang kalmadong tingnan pero yung puso niya ay halos sasabog na sa sobrang kaba. Nanlalamig ang kanyang palad kahit pawisan siya. Nang makarating sa kanilang lugar ay agad siyang bumaba at nagbayad. Wala siya sa sariling pumasok sa kanilang bahay. Saan ka ba galing, Kalina? Kanina pa kita hinaha. Hindi niya nilingon ang ina at diretso lamang na pumasok sa kanyang kwarto. Hindi niya narinig ang sunod pa nitong sinabi dahil sinara na niya ang pinto ng kanyang kwarto. Wala sa loob siyang umupo sa kanyang kama. Problemadong hinilamos niya ang kanyang kamay sa kanyang muka. Hindi siya makapaniwala sa nangyaring kaninang barilan. At mas lalong hindi siya makapaniwalang kasal na siya ngayon. Ano na lang ang sasabihin niya sa mga magulang niya? Na hindi na siya krus? Na hindi na siya dalaga? Dahil sa sobrang pag-iisip ay nakatulog na lamang siya. Nagising siya ng mga bandang 5:00 ng hapon. Lumabas siya ng kanyang kwarto at dumiretso sa kusina. Nadatnan niya ang ina na nagluluto ng hapunan. Ano bang nangyari sa'yo kanina at mukhang wala ka sa sarili? Takang tanong sa kanya ng ina.
Kumuha siya ng malamig na tubig at nagsalin sa baso. Wala po, ma. Bad mood lang po. Simpleng sagot niya bago ininom ang tubig. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina at lubos na niyang pinagpasalamat. Lumabas siya ng kusina at tinungo ang sala at binuhay ang TV. Isang balita agad ang nakapagpahinto sa kanya. Bandang 2:00 ng hapon nang bigla na lamang pinaulanan ng bala ang simbahan ng Quiapo, kung saan kinasal ang kilalang businessman na si Mr. Lorenzo Vicenzo. Kasalukuyang nawawala ang asawa nito na ngayon ay pinaghahanap ng mga tauhan ng negosyante sa tulong na rin ng mga kapulisan. Ngayon ay iniimbestigahan na ng mga kapulisan ang posibleng motibo ng mga pangyayari. Ako po si Rosemary de la Peña, nag-uulat. Halos malagutan na ng hininga si Kalina nang makita ang mukha ng lalaking kanyang pinakasalan habang pilit na ini-interview ng mga reporters. Salubong ang kilay nito at halatang pinipigilan ang sariling sumabog. Mr. Vicenzo, anong gusto niyong sabihin sa inyong asawa kung naririnig o napapanood niya to? Tanong ng isang reporter na nakapagpahinto kay Lorenzo. Hinarap niya ang mga nagtatanong na reporter pagkatapos ay walang emosyong tumitig sa kamera. Hahanapin kita, kahit saan ka magtago. Mabilis na nanindig ang kanyang balahibo. Mabilis niyang pinatay ang TV dahil sa sobrang takot. Bakit mo pinatay? Nanonood pa ako eh. Mabilis siyang napaigtad sa gulat nang marinig ang boses ng kanyang ina sa kanyang likuran. Ma! Gulat niyang saad habang sapo-sapo ang dibdib. Kunot ang noo siya nitong tiningnan. Oh, bakit gulat na gulat ka? At saka, parang namumutla ka yata. Taka nitong tanong. Agad niyang binasa ang kanyang labi at kinagat-kagat upang mawala ang pamumutla nito. Nakakagulat po kasi kayo. Dahilan niya. Naningkit ang mata ng kanyang ina at sinuri siya. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Takot na baka malaman nitong kinakabahan siya. Narinig niya ang malalim nitong pagbuntong hininga. Alam kong may tinatago ka, pero hindi kita kukulitin para umamin. Maghihintay ako kung kailan mo sa akin sasabihin ang problema mo kung meron man. Suko nitong sabi. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi at tumango. Hindi pa niya kayang sabihin sa ina ang ginawa niya. Agad itong nagpaalam na babalik sa kusina para tapusin ang ginagawang pagluluto. Nalunod siya sa kanyang sariling pag-iisip na hindi niya namalayang tumabi na pala sa kanya na umupo si Roxanne. Ang lalim yata ng iniisip mo, ate. Mabilis siyang napalingon sa kanyang tabi dahil sa gulat. Roxanne! Tinaasan siya nito ng kilay. May problema ba? Tanong nito. Agad siyang umiling. Wala. Tanggi niya. Rinig niya ang pagbuntong hininga ng kapatid. Nung may problema ako, nandyan ka. Pero ngayon na ikaw na itong may problema, sinasarili mo lang. Pwede mo naman sabihin sa akin ang mga problema mo, ate. Saad nito, hinarap niya ang kapatid at maliit na ngumiti. Salamat, pero kaya ko namang lutasan tong problema ko. Hindi naman siya mabigat. Pagsisinungaling niya, ayaw niyang dumagdag sa iisipin ng kapatid. Tama ng problemang kinakaharap nito. Walang nagawang tumango ang kapatid niya. Find her! Dumagungdong ang boses ni Lorenzo sa buong sulok ng kanyang mansyon. Galit na galit siyang sa ginawang pagtakas ni Kalina sa kanya. At mas lalong galit na galit siya dahil sa pakikialam ng mga pulis. Mahuhuli na sana nila ng buhay ang tauhan ng kanyang kalaban kung hindi lang dumating ang mga pulis at nakialam. Wala tuloy siyang magawa kundi ang magpanggap na self-defense lang ang ginawa nila. Kilala siya bilang isang negosyante. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pangalan. Huwag kayong babalik kung hindi niyo pa siya nakikita. Igting ang panganyang dagdag. Paano si Jacinta, boss? Hahanapin rin ba namin siya? Tanong ng isa niyang tauhan na si Ramirez. Umiling siya. Let her be. Hindi ko na siya kailangan. Ang hanapin niyo ay ang asawa ko. Dalhin niyo siya rito kapag nahanap niyo na siya. Saad niya na ikinatango ng kanyang tauhan ng sabay-sabay. Masusunod po, boss. Sagot ng mga ito bago umalis. Hinugot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kanang kamay. Track Mr. Corpus location and send it to me. Utos niya na pagkasagot sa kanyang tawag. On it, boss. Sagot ng nasa kabilang linya.
Agad niyang pinatay ang tawag at iba naman ang tinawagan. Pumunta kayo sa warehouse ni Mr. Corpus at pasabugin niyo. Wala kayong ititira. Walang emosyon niyang saad dito. Mabilis sa sumunod sa utos ang nasa kabilang linya at pinagtipon-tipon lahat ng mga kasama at nagsagawa ng plano. Umakyat siya sa itaas at dumiretso sa kanyang opisina sa mansyon. Binuhay niya ang ilaw pagkapasok. Hinubad niya ang kanyang coat na may konting bahid ng dugo at nilagay sa likod ng kanyang swivel chair. Tiniklop niya ang manggas na suot niyang puting long sleeve at pabagsak na umupo. Nagsalin siya ng alak sa baso at sumimsim. Mabilis na kumalat ang init at tapang sa kanyang lalamunan. Pero dahil sanay na siya sa alak ay hindi na siya nanibago. Tumunog ang kanyang cellphone kaya tiningnan niya ang mensaheng dumating. Mr. Corpus is in Corpus Corporation. May meeting ito along with the board members due to the failed of one big project. Imporma ng kanyang inutusang tauhan. Agad na gumuhit ang malaking ngisi sa kanyang labi. Kung hindi siya nagkakamali, ang project na tinutukoy ng kanyang tauhan ay ang kasalukuyang pinapatayong hotel sa Cebu. Pero hindi matapos-tapos dahil sa kakulangan sa budget at ang mga materyales na ginamit ay hindi naman matibay. But hinus na kagagawan yun ni Mr. Corpus. Sinadya nitong bumili ng murang materyales at ninakaw rin nito ang budget. Mabilis siyang nagtipa ng reply. Ilabas mong ebidensyang makakapagpabagsak sa kanya at sa kumpanya niya. Utos niya. Nilagay niya ang kanyang babasaging table, ang kanyang cellphone at sumandal sa kanyang upuan. Pinaikot-ikot niya ang alak sa kanyang baso bago ito tinungga. Matagal niya ng kalaban sa negosyo si Mr. Corpus. Hindi lang sa negosyo, ngunit pati sa iligal na gawain ay kalaban niya ito. And is fed up for that shit. Gusto niyang mawala ito sa kanyang landas. Kaya nang gusto nitong mawala siya sa landas nito. Ngunit malas lang talaga nito dahil hindi man lang siya nagasgasan sa ginawa nitong pananambang kanina sa simbahan. Mga tauhan ni Mr. Corpus ang nanambang sa kanila kanina. Kaya bilang ganti, ay pasasabugin niya ang isa sa mga warehouse nito sa Antipolo kung saan ginagawa ang iligal na droga. Ang pagbebenta ng droga ang isa sa mga iligal na gawain ni Mr. Corpus habang siya'y pagbebenta ng mga armas. He's a mafia boss, kaya natural lang na kailangan niya ng maraming baril. Marami siyang kalaban sa underground world, hindi lamang si Mr. Corpus. Tumunog ulit ang kanyang cellphone kaya kinuha niya ito at tiningnan. Tapos na po ang inyong inuutos, boss. Basa niya sa dumating na mensahe. Mas lalong napalawak ang kanyang ngisi sa labi. Now, tingnan lang niya kung hindi ito gagapang. Unti-unti niyang pipilayan si Mr. Corpus hanggang sa hindi na ito makatayo. Kinabukasan ay umalis siya ng bansa para sa out-of-town business niya sa Italy. Nanatili siya roon ng 3 araw bago bumalik ng Pinas. Isang mensahe kasi ang natanggap niya sa kanyang tauhan. Nahanap na ng mga ito si Kalina. Hindi niya alam kung bakit natagalan ng mga ito sa paghahanap sa babae. Gabi nang makarating siya sa Pinas, umuwi muna siya saglit sa kanyang mansyon bago nagbihis. Suot ang kanyang itim na sando na pinarisa ng double rider jacket at black pants. Umangkas si Lorenzo sa kanyang big bike at pinaharurot ito paalis. Pupunta siya ngayon sa bar kung saan nagtatrabaho ang dalaga bilang isang waitress. Nang makapasok ay agad na bumungad sa kanyang paningin ang mga taong nagiinuman, nagsasayawan at naghihiyawan. May nakita rin siyang nagme-make out sa gilid pero hindi niya ito pinansin. Sanay na siya dahil hindi naman ito bago sa kanyang paningin. Nagpatay sindi ang pulang ilaw kaya nahihirapan siyang hanapin si Kalina. At dahil na rin sa dami ng mga tao. Hey boy, you wanna make out? Puno ng pangaakit na salubong sa kanya ng isang babae. Hinaplos nito ang kanyang dibdib kaya agad niya itong itinulak. Muntik pa itong matumba kung hindi lang naagapan ng taong nasa likod. Back off, I'm married. Salubong ang kilay niyang sabi at pinakita ang kanyang singsing. Galit na nagmarcha paalis ang babae. Pumunta siya sa bar counter para umorder ng alak habang hinahanap si Kalina. 1 shot of brandy. Saad niya sa bartender. Mabilis na kumilos ang bartender at inasikaso ang kanyang alak.
Agad nitong nilapag ang alak sa kanyang harapan pagkatapos. Kinuha niya ito at sumimsim. He kept looking at the crowded dance floor nang biglang may galit na dumating. Nakakainis! Sinabi nang hindi ako for sale eh. Ang titigas ng ulo. Rinig niyang reklamo ng boses babae. Rinig niya ang pagtawa ng bartender sa reklamo nito. Nako Kalina, parang hindi ka naman nasanay. Alam mo namang type ka ng mga lalaki dito. Sa ganda mo ba naman eh? Natatawang saan ng bartender. Mabilis na pumintig ang tenga ni Lorenzo sa narinig na pangalan. Agad niyang nilingon ang babae. Sakto ring napatingin ito sa kanya. Nakita niya ang panlalaki ng mata nito at ang pag-awang ng labi. Sa wakas, nahanap din kita. Saad niya at ngumisi. Agad itong napalunok at mabilis na naglakad paalis, ngunit maagat niya itong nahawakan sa braso. Malakas niya itong hinila kaya bumangga ito sa kanyang dibdib. Kahit na maingay ay rinig niya ang pagsinghap nito. Tatakasan mo pa talaga ako ah. Can't escape me now. Panghabang buhay kitang nakatali sa akin. Malalim ang boses niyang bulong. Pagkatapos ay kinagat ang punong tenga nito. Mabilis siya nitong tinulak, dahilan kung bakit nagkaroon sila ng konting distansya. Leave me alone! Galit nitong sabi. Umiling siya at lumapit dito. Humakbang ito paatras, ngunit mabilis niya itong hinapit sa bewang kaya napabalik ito sa kanyang katawan. Dumukwang siya at mariin itong tinitigan sa mata. You're married to me. Asawa kita. Kahit kailan, hindi mo ako matatakasan. Namumungay ang mata niyang saad. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang dahan-dahan itong pagpikit nang maglapat ang kanilang labi. Mabilis niyang sinakop ang labi nito at pinasok ang dila sa loob ng bibig. Hinalungkat niya ang loob ng bibig ni Kalina at sinipsip ang dila nito. Narinig niya ang mahina nitong ungol na mas lalo niyang ikinainit. Unang tingin niya pa lamang kay Kalina ay iba na ang kanyang tingin dito. Para siyang hinihipnotismo sa klase ng tingin nito. Kahit kailan ay hindi niya pa naranasan ito sa kahit na sinong babae. Tanging kay Kalina lamang. Tanging sa asawa niya lamang. Pareho silang naghahabol hininga pagkatapos ng kanilang malalim na halikan. Namumungay ang matang napatitig siya sa nakaawang nitong labi. Namumula at namamasa ito buhat ng kanilang halikan. Hindi pwedeng pakasalan mo ko tapos tatakasan mo ko pagkatapos. Malalim at namamaos ang kanyang boses na saad. Mukhang natauhan ito sa kanilang ginawa dahil nakita niya ang panlalaki ng mata nito. Buong puwersa siyang tinulak dahilan kung bakit siya napalayo. Mabilis itong tumakbo palabas kaya agad niya itong hinabol. God damn, Kalina! Come back here! Igting ang panganyang sigaw. Hindi siya nito pinakinggan at patuloy lang na tumakbo. Binilisan niya ang kanyang takbo para mahabol ito. Nakarating sila sa parking lot sa kanilang habulan. Sa lubungang kilay at kunot niyang hinablot ang pulsuhan ng tumakbo si Kalina. Nanlaki ang mata nito siyang nilingon. Don't fucking run away again. Or else, I will punish you in bed para hindi ka na makalakad. Galit niyang saad. Umawang ang bibig nito at hindi makasagot. Mabilis niyang hinila ito patungas sa kanyang big bike. Sinuot niya rito ang kanyang helmet kaya wala siyang helmet ngayon. Agad niyang binuhay ang kanyang big bike at pinasakay ito sa kanyang likod. Hold tight. Maikling utos niya. Wala sa loob nitong humawak sa kanyang damit. Dahilan kung bakit sumalungat ang kanyang kilay. Not there. Yakapin mo ko. Anya? Ha? Ayos na to. Nauutal ang boses nitong sagot. Matunog siyang umasik. Agad niyang kinuha ang kamay nito at pinalibot sa kanyang bewang. Yan ang tamang pagkapit. Saad niya bago pinaharurot paalis ang kanyang big bike sa bar. Nang makarating sa kanyang mansyon ay agad na silang bumaba. Nilingon niya ang namamanghang si Kalina habang nakaawang ang bibig at nakatitig sa kanyang mansyon. Let's get inside. Anya, lumingon ito sa kanya. Sa'yo to?
Hindi makapaniwala nitong tanong. Ngumisi siya. Hindi, sa atin yan. Sagot niya. Agad niya itong inakay papasok sa loob ng kanyang mansyon. Agad silang sinalubong ni Manang Telma, ang matandang mayordoma ng kanyang mansyon. Matagal na itong naninilbihan sa kanya at tinuring na rin niya itong pamilya. Magandang gabi, iho. Salubong nitong bati sa kanya. Tinanguan niya ang matanda at pinakilala si Kalina. Manang, this is Kalina, my wife. Kalina, this is Manang Telma, the mayordoma of this mansion. Anya, ngumiti ng malawak si Manang. Ikinagagalak ko makilala ka, iha. Nakangiti nitong saad. Nahihiyang ngumiti ng tipid si Kalina sa katumango. Ikinagagalak ko rin po kayo makilala, Manang. Nahihiya nitong sagot. Dinala niya si Kalina sa kanyang kwarto pagkatapos niyang ipakilala ito kay Manang. Can sit there. Turo niya sa isang set of sofa. Tumungo ito roon at tahimik na umupo. Bakit mo pala ako dinala dito? Rinig niyang tanong nito kalaunan. Nilingon niya ito habang hinuhubad ang kanyang double rider jacket kaya ang itim na sando na lamang ang natira. Nakita niya pagtitig nito sa kanyang dibdib. Palihim siyang napangisi nang makita ang pamumula ng pisngi nito. Tumikim ito kalaunan at nag-iwas ng tingin. Because this is your home. Sagot niya sa tanong nito. Bumalik ang tingin nito sa kanya habang kunot ang noo. Ha? Hindi ko naman to bahay. Naguguluhan nitong saad. Tumitig siya rito. The moment you agreed to marry me, sa'yo na to. Anya, nakita niya ang pagtaas nito ng kilay. Baka nakakalimutan mong napilit lamang akong pakasalan ka. Maldita nitong saad. Mahina siyang natawa. I didn't forget that. Paano ko ba makakalimutan yun? And one more thing. It's your fault in the first place. You ruined my wedding, remember? Tinakbuhan ako ng bride ko. Kaya tama lang na ipalit kita. Anya, nakokonsensya itong nagbaba ng tingin. Sinabi ko naman sa'yong hindi ko sinasadya yun. Mahina ang boses nitong sabi habang pinaglalaruan ng mga daliri. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Of course he knows. Pinaimbestigahan niya ito kaya nalaman niya lahat ng impormasyon tungkol kay Kalina at kung ano ang ginawa nito sa araw ng kanyang kasal. He found out na buntis ang nakababata nitong kapatid at ang ama ng bata ay magpapakasal sa isang babae. Kalina wanted to stop the wedding para makaganti sa ginawa ng lalaki sa kanyang kapatid. But unfortunately, kasal niya ang nasira nito. Hindi niya pinauwi si Kalina at sa kanyang mansyon niya ito pinatulog. Aayaw pa sana ito nang samaan niya ng tingin. Walang nagawa si Kalina kundi ang sumunod. They shared the same bed. Hindi na hinayaang sa ibang kwarto ito matutulog. At isa pa, wala namang masama kung magtatabi sila. They're married at walang masama roon. Kinabukasan ay hinatid niya pa uwi si Kalina. Gusto niya ring magpakilala sa magulang nito. Nang makarating sa lugar na tinitirhan ni Kalina ay mabilis siyang bumaba sa mamahaling sasakyan ni Lorenzo nang pagbuksan siya nito. Narinig niya ang singhapan at bulong-bulungan sa paligid nang nakababa na sila. Si Kalina yan, di ba? Sino yung kasama niya? Rinig niyang tanong ng kanyang kapitbahay sa kausap nito. Baka nakabingwit na yan sa bar. Alam mo namang dun yung nagtatrabaho. Rinig niyang sagot ng kausap. Nilingon niya ang mga ito at pinagtaasan ng kilay. Magandang umaga po, Aling Lisa. Aling Norma. Ang aga naman po ng tsismisan ninyo dyan. Hindi niyo na siguro kailangan kumain ng agahan dahil busog na kayo sa pamumuna. Tunog sarkastiko niyang saad. Mabilis na nag-iwas ang mga ito sa hiya. Inismira niya ang mga ito bago naglakad patungo sa kanilang bahay. Nakasunod naman sa kanyang likuran ng tahimik at walang emosyong si Lorenzo. Bawat taong kanilang madadaanan ay napapalingon sa kanila at kalaunan ay magbubulungan. Diyos ko, Kalina! Saan ka ba nagsususuot kang bata ka? Galit na tanong ng kanyang ina nang makita siya nito sa pagkalabas ng bahay.
Mabilis siya nitong nilapitan at pinamewangan. Kagabi pa kami alalang-alala sa'yo. Hindi kami makatulog sa kakahanap. Hindi ka umuwi kagabi, kaya pumunta kami ng papa mo sa bar tapos wala ka na ron. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi dahil sa sobrang konsensya. Saan ka ba nanggaling ha? Bahagyang tumaas ang boses nito sa dulo. Kasi po... Sinama ko po siya kagabi sa bahay ko po, ma'am. Pasensya na po at hindi nakapagpaalam sa inyong asawa ko. Pagputol ni Lorenzo sa kanyang sasabihin, mabilis siyang napalingon rito habang nanlalaki ang mata sa gulat. Ganon din ang kanyang ina. Mukhang nagulat ito sa salitang asawa. Asawa? Kailan pa nagkaroon ng asawa itong anak ko, Aber? At sino ka ba, iho? Mukhang pamilya sa akin ang mukha mo Nagtatakang tanong ng kanyang ina sabay pasada ng tingin sa kabuuan ni Lorenzo. Tumahimik si Lorenzo at tipid ng umiti. I'm Lorenzo Vicencio, ma'am. Asawa po ako ng anak niyo. Kinasal po kami noong nakalipas na araw. Pasensya na po at hindi kayo nakapunta sa aming kasal. Madalian po kasi yun eh. Hayaan niyo po sa susunod naming kasal ay hindi po namin kayo makakalimutan. Mahabang saad ni Lorenzo na ikinamaang ng kanyang ina. Hindi ito nakasagot habang awang ang bibig na nakatitig kay Lorenzo. Nang makabawi kalaunan ay mabilis siya nitong pinanliitan ng mata na ikinaiwas niya ng tingin. Pumasok kayo at sa loob tayo mag-uusap. Seryosong saad ng kanyang ina at nauna nang pumasok sa loob. Kinakabahang sumunod naman silang dalawa. Pinaupo ng kanyang ina si Lorenzo at pagkatapos ay sunod-sunod na in-interview. Saan mo nakilala nitong anak ko ha? At saka, ikaw ba yung nasa balita nung nakaraang araw? Yung negosyanteng kinasal sa Quiapo tapos pinaulan na ng bala? Sa lubong ang kilay nitong tanong. Mabilis siyang napaayos ng upo. Hindi siya mapakali sa kanyang kinauupuan dahil sa sobrang kaba. Namamawis ang kanyang palad at kagat-labing tinapunan ng tingin ng ina. Seryoso ang mukha nitong nakatingin kay Lorenzo. Yes ma'am, that's me. Yan po ang araw na kinasal kami ng anak niyo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Lorenzo na ikinaubo niya. Kahit wala naman siyang iniinom ay parang nabilaukan siya sa sagot nito. Pinanlakihan niya ito ng mata ngunit seryoso lamang ang mukha nito. Ha? Paano? Wala ko nababalita ang nagkaroon ng boyfriend nitong si Kalina. Puno ng pagtatakang tanong ng kanyang ina. I'm afraid, hindi ko po masasagot yan ngayon ma'am. Hayaan niyo po at sasagutin ko ang lahat ng tanong niyo sa tamang panahon. Magalang ang boses na sagot ni Lorenzo. Malalim na bumuntong hininga ang kanyang ina. Dumapo ang tingin nito sa kanya at napailing-iling. Animoy dismayado. Kung seryoso ka talaga sa anak ko, pakasalan mo ulit siya na kasama kaming magulang at kapatid niya. Malakas siyang napasinghap sa sinabi ng kanyang ina. Ma? Opo ma'am, masusunod po. Papakasalin ko po ulit ang anak niyo. Matapang nitong sagot na ikinalaki ng kanyang mata. Kontentong tumango ang kanyang ina. Kailangan mo rin kausapin ang asawa ko at ipaliwanag sa kanya itong lahat. Tumango si Lorenzo. Opo ma'am. Anong plano niyo? Tanong ng kanyang ina at tiningnan silang dalawa. Napalingon siya kay Lorenzo na nakatingin rin pala sa kanya. Hindi ito nag-iwas ng tingin kahit nahuli niya. Ititira ko po ang anak niyo sa mansyon ko ma'am. Asawa ko na po siya. Kaya kung saan ako, nandun rin dapat siya. At kung nasan siya, nandun rin ako. Malalim ang boses nitong sagot habang nakatitig sa kanyang mga mata. Agad na nagliliparan ang mga paru-paro sa kanyang tiyan at lumakas ang pintig ng kanyang puso. Ramdam niya ang kaseryosohan at pagpapakatotoo nito sa sinabi. Kinahapunan nang makauwi ang kanyang ama galing sa trabaho ay nagulat ito nang makita siya at ang kanyang kasama. Sinabi nila dito ang lahat, maliban sa ginawa niyang pagsira sa kasal nito. Kagaya ng reaksyon ng kanyang ina, ay nagalit rin ito at pinagalitan siya. Nakita niya ang tahimik na pakikinig ni Roxanne sa tabi ng kanyang ina. Gusto kita makausap ng tayong dalawa lang iho. Seryosong saad ng kanyang ama kay Lorenzo. Mabilis siyang kinabahan, kaya wala sa loob niyang nahawakan ang kamay ni Lorenzo na nakapatong sa hita nito. Nakita ito ng kanyang ama, kaya mas lalo pa itong naging seryoso.
Agad niyang inalis ang kanyang kamay sa kamay ni Lorenzo dahil sa takot. Mabilis na tumayo si Lorenzo at sinunda ng papalabas na ama. Hindi ko lubos akalaing kasal ka na, ate. Hindi makapaniwalang saad ni Roxanne. Matunog lamang siyang bumuntong hininga at hindi sumagot. Hindi niya naman kasi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Parang naumid yata ang kanyang dila at hindi makapagsalita. Bumalik ang kanyang ama at si Lorenzo sa loob ng bahay. Naroon pa rin ang seryosong muka ng kanyang ama, ngunit hindi niya na ito nakikitaan ng galit. Nanatili sila sa kanilang bahay hanggang sa gumabi. Nakiusap kasi ang ama niya na sa kanila muna sila matutulog bago siya dalhin ni Lorenzo sa bahay nito kinabukasan. So, we're gonna share a bed. Malawak ang ngising saad ni Lorenzo at tumupo sa hindi kalakihang kama. Parang ang liit ng kanyang kama tingnan nang maupo si Lorenzo. Malaking tao kasi ito, kaya nagmumukhang maliit ang kanyang kama. Nagiinit ang kanyang pisnging tumikim. Pwede namang sa kama kita matulog. A- ako na lang, ako na lang dito sa lapag. Nauutal niyang anya. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Lorenzo sa kanyang sinabi. Bakit sa lapag ka pa matutulog kung kasya naman tayo dito sa kama? Salubong ang kilay nitong tanong sa kanya. Nahihiyang kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Hindi na. Ikaw na dyan. Bi- bisita kita kaya dyan ka na dapat matulog. Anya, umiling ito. No, tabi tayo dito. Pinal nitong sabi. Kinagat niya ang ilalim ng kanyang pisngi at nag-aalinlangan na tumango. Maliligo muna ako. Paalam niya at lumabas ng kwarto, dala-dala ang kanyang damit pamalit. Pagkatapos niyang isara ang pinto ng CR ay agad siyang napasandal at napahawak sa kanyang puso. Sobrang lakas ng pintig nito. Hindi mapakali ang kanyang puso kapag kasama niya si Lorenzo sa iisang lugar. Madali lamang siyang natapos sa pagligo. Suot ang ternong pantulog nang lumabas siya ng CR. Tahimik na ang kanilang bahay at patay na rin ang mga ilaw. 9:00 na ng gabi kaya tulog na ang kanyang magulang at kapatid. May trabaho pa kasi ang kanyang ama bukas at si Roxanne naman ay bawal magpuyat dahil sa buntis ito. Pagkabalik niya sa loob ay nadatnan niya ang nakadapang Lorenzo habang boxer lamang ang tanging suot nito. Napapalunok siyang napatitig sa malapad at may tattoo nitong likod. Para itong agila. Tatayo ka lang ba dyan buong gabi? Muntik na siyang mapatalon sa gulat na magsalita ito. Akala niya pa naman ay tulog na. Nagmulat ito ng mata at tinitigan siya. Come here, let's sleep. Aya nito. Tumikom siya at umiling. Mauna ka na. Patutuyuin ko lang muna tong buhok ko. Sagot niya. Tinitigan muna siya nito bago nagsalita. Alright then, I'll wait for you. Anito, na ikinasinghap niya ng mahina. Mabilis siyang umiling. Hindi na, matulog ka na. Saad niya. Hindi ito sumagot at pinikit lamang ang mata. Malalim siyang bumuntong hininga at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang sarili. Kinuha niya ang suklay at paulit-ulit na sinuklayan ang buhok na hanggang sa matuyo. Pagkatapos niyang magsuklay ay naglagay din siya ng lotion sa katawan at pagkatapos ay nagtungo sa higaan at humiga sa gilid nito. Akala niya ay tulog na si Lorenzo, ngunit nagulat siya nang bigla itong nagpalit ng posisyon. Nahigit niya ang kanyang hininga nang tiningnan siya nito sa namumungay na mata. Mukhang inaantok na ito, ngunit mas pinili nitong antayin siya. Dahan-dahan siyang humiga sa kama at tinalikuran ito. Pinakiramdaman niya ito habang nakapikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang paggalaw nito sa kanyang likod. Ang sunod nitong ginawa ay nakapagpagulat sa kanya. Hinapit nito ang kanyang bewang at pinagdikit ang kanilang katawan. Sumiksik nito ang muka sa kanyang leeg. Halos magtaasan ng balahibo sa kanyang batok nang maramdaman ang mainit nitong hininga. This one's better. Namamaos ang boses nitong saad. Awang ang bibig at malakas ang pintig ng kanyang puso. Hindi siya nakagalaw dahil sa gulat. Napalunok siya ng sunod-sunod. Hindi niya mawari kung bakit nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya.
Nakita niya ang galit nito sa kanya sa araw ng kanilang kasal, kaya nagtataka siya kung bakit bigla itong nag-iba. Baka tinanggap na nito ang katotohanang kasal na siya dito, na wala na itong magagawa kundi ang pakisamahan siya. Nakatulugan niya ang kanyang pag-iisip. Nagising na lamang siya kinabukasan na mag-isa sa higaan. Humihikab siyang tumayo at sinuklay ang kanyang buhok. Tiningnan niya ang sarili kung may muta ba siya o tuyong laway. Nang makitang wala ay agad siyang lumabas ng kwarto. Naabutan niya pa ang kapatid na tahimik na nanonood ng palabas na cartoons. Nangunot ang kanyang noo sa nakita. Asan si na mama? Tanong niya kalauna nang hindi niya ito nakita. Tamad siya nitong nilingon pagkatapos ay binalik agad ang paningin sa panonood. Nasa talyer, kasama ang asawa mo. Sagot nito habang nakatutok pa rin sa TV. Ha? Anong ginagawa nila doon? Takang tanong niya. May sarili silang talyer at doon na nagtatrabaho ang kanyang ama. Nagkibit-balikat si Roxanne. Hindi ko alam. Puntahan mo na lang. Saad nito. Wala siyang nagawa kundi pumunta sa talyer. Kalina! Iha! Totoo bang asawa mo ang lalaking kasama mo kahapon? Kailan ka ba kinasal? Chismosang tanong ni Aling Vivian. Hinarangan pa talaga siya sa daan. Kumunot ang kanyang noo at mabilis naman na lumipad ang balita. Opo, at wala po kayong pakialam doon. Maldita niyang sagot. Umasim ang mukha nito. Aba, maldita kang babae ka ha. Nagtatanong lang naman ako sa'yo. Porkit nakapag-asawa ka ng mayaman, ganyan na ang ugali mo. Sambit nito. Umirap siya at hindi na sumagot. Akmang lalagpasan niya ito nang mariin itong hinawakan ng kanyang braso at tinulak siya pabalik sa kanyang kinatatayuan na kinaatrasan niya. Alam mo, matagal na ako naiinis sa yung babae ka eh. Ang bata-bata mo pa pero hindi ka marunong rumispeto sa nakakatanda sa'yo. Galit nitong singhal. Pinagtitinginan na sila ng iba pa nilang kapitbahay. Tinaasan niya ito ng kilay. Huwag kayong mag-alala, Aling Vivian. The feeling is mutual. Naiinis na rin ako sa pagiging tsismosa niyo. Balik niyang sagot. Mas lalong lumala ang galit nito. Akma itong sasampalin siya nang biglang may nagsalita. Subukan mong padapuin yung kamay mo sa pisngi ng asawa ko. Puputulin ko yung kamay mo. Malamig at walang emosyon na mukha ang banta ni Lorenzo. Agad na namutla si Aling Vivian at naibaba ang kamay. Walang kasing modo tong si Kalina, iho. Hindi marunong rumispeto sa nakakatanda sa kanya. Nauutal nitong paliwanag. Mas mabuti pang hiwalayin mong batang yan. Kung gusto mo ng asawa, mayapo ko. Maganda at mabait. Dagdag nito na ikinataas ng kanyang kilay. Gusto mo tawag, hindi ko na kailangan makita ang apo niyo. At mas lalong hindi ko ipagpapalit itong asawa ko. Walang bakas ng tuwa sa boses ni Lorenzo sa pagputol sa sasabihin ng ginang. Napapahiyang napaiwas ng tingin si Aling Vivian. Mabilis siyang hinawakan ni Lorenzo sa kamay at hinila pabalik sa kanilang bahay. Nilingon siya ng matanda at binilatan niya ito na ikinatingin ito ng masama sa kanya. Ngumisi siya bago binalik ang tingin sa harap. Salubong ang kilay ni Lorenzo habang pabalik sila sa bahay ni Kalina. Hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita kung paano nag-angat ng kamay ang matanda at ang pag-akto nitong sasampalin si Kalina. Naiinis siya. Iisipin niya pa lang na masasaktan ng asawa niya ay umiinit na agad ang kanyang ulo. Walang pwedeng manakit sa asawa niya at kung meron man ay paparusahan niya ito. Bitbit ang mga gamit ni Kalina ay pumasok silang dalawa sa kanyang bahay. Nagpaalam na siya sa mga magulang nito na dadalhinan niya si Kalina sa kanyang bahay. Dapat nang tumira na ito sa kanya dahil mag-asawa na silang dalawa. Bring this to my room. Utos niya sa kanyang butler. Agad naman itong tumalima sa kanyang utos. Umakyat ito sa hagdan patungo sa kanyang kwarto habang bitbit ang mga gamit ni Kalina. Let's go to the dining room. Aya niya at nilagay ang kanyang palad sa likod nito. Tahimik lamang nang tumango si Kalina sa kanyang tabi. Nakita niya ang ginawa nitong pagmamasid. It's 12 o'clock in the afternoon kaya kakain na sila ng tanghalian.
Tell me kung may iba ka pang gustong kainin. Papaluto ko kaagad kay Manang. Saad nito. Umiling naman si Kalina. Hindi na, ayos na to. Simpleng sagot nito. Agad silang pinagsilbihan ng kanyang mga katulong. Nilagyan nila ng pagkain ng kanyang pinggan at ganun rin kay Kalina. Narinig niya ang mahina nitong pasasalamat. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian ay inaya niya itong libutin ng kanyang mansyon. Ito ang master's bedroom. My friends usually stay here kapag pumupunta sila dito. They shared bed. Paliwanag niya. Malaki at malawak ang kanyang master's bedroom. May set of sofa, table, at may malaking chandelier sa gitna. At isang pinto naman ay ang bathroom. Here's my office. Anya, pagkatapos niyang ipakita ang master's bedroom. Nandito ako kadalasan kapag tinatamad akong pumunta sa kumpanya. Pinadala ko na lang sa aking mga sekretarya ang kailangan kong papirmahan. Pagkukwento niya, gaya ng kanina ay tahimik lamang si Kalina habang nagtitingin sa paligid. Ang sunod nilang pinuntahan ay ang kanyang kwarto. This is my room. Anya at tumupo sa kama. Hinayaan niyang maglibot si Kalina sa kanyang kwarto. Maganda naman, pero hindi ko gusto ang disenyo. Ang plain tingnan. Saad nito. Umangat ang sulok ng kanyang labi. You decide. Sagot niya. Binalingan siya nito ng tingin. Ayos lang sa'yo kung papakalman ko ang kwarto mo? Nagtataka nitong tanong. Tinaasan niya ito ng kilay. Why not? You're my wife. He said, a matter of fact. Ngumuso ito. Akala ko kasi ayaw niyo mga lalaki na pinapakalma ng mga gamit niyo o mga gusto niyo. Akala ko isa ka sa kanila. Kibit balikat nitong sabi. Ngumisi siya. Yes, I'm one of them. Ayaw kong pinapakalma ng gamit ko ang desisyon ko. Saan niya? Nagsalubong ang kilay nito. Bakit mo ako hinahayaan? Takang tanong nito. Tinukod niya ang kanyang kamay sa kama at pinagkatitigan nito. Because you are my wife. Kung ano ang akin ay sayo. At kung ano ang sayo ay akin. Anya, nakita niya ang paglunok nito at pag-iwas ng tingin. Hindi naman pwede na ang kinin ko ang sayo dahil lang sa mag-asawa tayo. Ayos lang naman kahit wala ako matanggap sa yaman mo. Sayo naman yan eh. Hindi naman yan sa akin. Seryoso nitong Saad. Umiling siya at huminga ng malalim. Kalina, remember, even if our wedding is not planned, that doesn't mean that you have no rights to my wealth. You're my wife, so you have the rights. Balik niya ring Saad. Hindi na ito nakipagtalo pa sa kanya na ikinahingan niya ng maluwag. Huminga siya sa kanyang kama habang nakabitay ang mga paa. Mahina siyang umungol sa sarap na maramdaman ang lambot ng kanyang kama. Hindi siya masyadong nakatulog kagabi dahil medyo matigas ang higaan ni Kalina at hindi siya sanay. Mabuti na lamang at katabi niya ito. Kahit papaano ay napigilan niya ang kanyang sariling magreklamo. Hindi na rin naman masama dahil nakatabi niya ito ng higa. Dahil sa antok ay agad siyang nakatulog. Nagising na lamang siya sa isang mahihinang tapik sa kanyang pisngi. Renzo! Rinig niyang Saad ng taong gumigising sa kanya. Nagsalubong ang kanyang kilay dahil sa tinawag nito sa kanya. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mata at sumalubong sa kanya ang kulay abong mata ni Kalina na agad niyang nasilayan. Namamalat ang boses niyang tanong. 6:00 na ng gabi. Bumangon ka na dyan. Saad nito. Tumingin siya sa kanyang wall clock. Tama nga ito dahil 6:00 na ng gabi. Nagluto ako ng hapunan natin kaya tayo na sa baba. Aya nito na bahagya niyang ikinagulat. Nagulat siya sa narinig. Kalina personally cooked their dinner. Hindi niya maiwasang mapangiti. It's his first time na matikman ang luto nito and he is so excited. Mabilis siyang bumangon at sumunod dito pababa. Umawang ang kanyang bibig nang makita ang kanyang paboritong ulam. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Kalina nang mapatingin siya dito. Namungay ang kanyang mata at parang hinaplos ang kanyang puso. Tinanong ko si Manang kung anong paborito mo kaya iyan ang niluto ko. Nahihiyang Saad nito. Lumapit siya dito at hinapit ito sa bewang.
Pinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito paharap sa kanya. Thank you. Malambing ang boses niyang sabi. Malalim at puno ng pagmamahal nitong sabi. Uminit ang sulok ng kanyang mata. Hinarap niya ito at kumawit sa leeg nito. Mahal din kita. Naluluha niyang sabi. Nanigas ito sa pagkakatayo at tawang ang labing tumitig sa kanya. At pipiliin din kita sa araw-araw. Dagdag niya pa. Nagulat siya nang sakupin nito ang kanyang labi. Nakangiting tinaguan niya ang mainit at nasasabik nitong halik. Damn, I don't know that this is how it feels to be loved by the person you love. Namamaos ang boses nitong sabi at pinagdikit ang kanilang noo. Let's get married then. Anito, malakas siyang napasinghap at nanlaki ang matang napatingin sa kanyang daliri nang maramdaman ang isang malamig na bagay. Uminit ang kanyang puso at mabilis na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis siyang hinalikan si Lorenzo at tinanguan naman ang huli. Oo, magpapakasal ulit ako sa'yo. Sagot niya at matamis na ngumiti. Mahigpit siya nitong niyakap at ginantihan niya rin ito. She believes that love is unpredictable. You never know when the person meant for you will come, but it's worth the wait when it does. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mistakenly Stop the Wedding of Mafia Boss. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!